Nakakabulo po ang lahat at umadalo tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalo po sa akin ni Brother Jeng. Magandang umaga po. Hatid ko po ang pagbati ng aming lokal na iglesia sa Eastwood, Quezon City. At ako po ay si Brother Jeng Jeng. Miyembro na po ako ng Christ Heritage Church sa may Eastwood. At ating pong buksan ng ating Biblia sa Awit, Kabanata 15. Again, Awit, Kabanata 15. At habang binubuksan nyo ang inyong Biblia sa ating teksto ngayong araw, nung nakaraang linggo lang ay akin na pong nakuha ang aking lisensya para sa pagmamaneho. Isa lang po ang aking masasabi. Napaka-metikuloso at napakahaba po ng proseso sa LTO at hindi po basta-basta. Ginagawa ito ng LTO dahil kailangan ay pasok ka sa requirements ng ating gobyerno upang ikaw ay ligtas na makapagmaneho sa kalsada. Hindi lang yon, upang maprotektahan mo din ang mga ibang kasama mo sa kalsada. At katulad nito, sa teksto natin ngayong araw, merong criteria na ibinibigay, hindi ng gobyerno, pero ng banal na Diyos. At itong criteria na to ay nagsasabing kung sino ang mga taong dapat manirahan o makasama niya. Ang titulo ng aking sermon ay Who Shall Dwell with God? Sino ang mga taong dapat manirahan kasama ang Diyos? So, akin po nang babasahin ang teksto natin, Awit 15, sa FSB version. Pakinggan na ngayon ang salita ng buhay na Panginoon. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan at ang kapwa hindi niya sinisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa, di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinakutang, hindi nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y di matitinag kailanman. Patulad ng ulan na dinidiligan ang lupa, ang salita ng Panginoon ay hindi lumalabas sa kanyang bibig at bumabalik sa kanya nang walang saysay.
pero ito'y tinutupad ang lahat ng kanyang layon. Tayo muna yung magdasal. Mapagmahal naming Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na aming marinig ang inyong salita. Panginoon, pinagdarasal namin na gamitin mo ang salita na ito upang kami ay ma-encourage na magpatuloy sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Father, I pray, Lord, na makita namin hindi yung sarili naming gawa, pero kung ano yung ginawa ni Kristo habang siya'y nabubuhay dito at ginawa niya sa krus, Panginoon, na aming naging kaligtasan. Panginoon, I pray, Lord, na kami ay ma-encourage na maging steadfast, na hindi matinag sa kahit anong pagsubok ng buhay, Lord. Pero kami ay kumapit sa iyong mapagmahal na kamay. Itinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating teksto ngayon ay nasa loob ng aklat ng awit. Ang Psalter o ang aklat ng mga salmo ay isang koleksyon ng mga kanta na ginagamit ng bayan ng Israel upang sambahin ang iisang Diyos. Ang bawat salmo ay salita ng Panginoon. Ibig sabihin ito ay revelation ng Diyos sa bayan ng Israel upang ibulgar niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga attributes, katulad na lamang ng kanyang pagiging banal, ng kanyang immutability or hindi pagbabago, at ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang yon, pero kapag tinanggap ng Israel ang revelasyon na ito ngayon ay tumutulong sa kanila upang siya'y sambahin. Isa din itong importanteng aspeto ng Salmo na ito'y binubulgar ang kasalanan ng Israel. Sabi nga po ni John Calvin, ito daw po ay anatomy ng kaluluwa ng tao. Dahil dito refleksyon kung ano ka ba talaga. Kung i-compare mo ang sarili mo sa 15 ay isang wisdom psalm. Ibig sabihin po nito ay tinuturo nito at inilalarawan nito kung sino nga ba ang mga mananampalataya ng Diyos. Sinasabi din sa ilang mga komentaryo na ito'y entrance liturgy. Dahil sa lumang tipan po, sumasamba ang bayan ng Israel paakyat ng bundok Sayon. Dahil nandun po ang templo kung saan naninirahan po ang presensya ng Panginoon. And if we look at the structure ng ating psalm, ng ating awit, magkakaroon tayo ng pagsisilip sa kung ano yung tema nito. Kaya kailangan nating malaman, kailangan nating matandaan na ito'y awit. Hindi po ito narrative, hindi po ito kwento, pero ito po ay isang awit. Kaya mahalaga po na makita yung kanyang structure. Merong tinatawag na inclusio sa poetry ng Hebrew. Pag sinasabi po nating inclusio, yung unang linya at ang huli ay magkatulad at ine-explain po ng laman kung ano po yung tema dito. So kung makikita po natin yung salmo na ating binasa kanina, yung verse 1, at yung dulo ng verse 5 ay magkatulad. Dahil sinasabi ni David na kung sino ang maninirahan sa templo ng Diyos ay siyang hindi matitinag. Then sa gitna naman ito, sinasagot kung sino ba talaga yung naninirahan sa Diyos. Then, paano naman po yung description na meron po sa Psalm? Ito po ay sinulat ni David. Ito po ay importante nating malaman dahil pwede nitong sabihin kung ano ba yung kahulugan ng templo at ng burol. So ang templo ngayon ay ang tabernakulo na sinasabi ni Moses sa kanyang tipan na ginawa sa Diyos. Dahil si Moses ay inutusan na magtayo ng nalilipat na templo or tent na naglalaman ng arko ng tipan or the Ark of the Covenant. Dito, sa lugar na ito, tinatagpo ng Diyos ang bayan ng Israel. Di lang po yun. Pero dito rin, sa lugar na to, sa Holy of Holies,
nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang mga kagustuhan. Ngayon, si David ay nagbalak magtayo ng templo sa Mount Zion dahil iniisip niya na ang Diyos ay isang permanenteng Diyos at hindi siya nagbabago at hindi karapat-dapat sa kanya magkaroon ng palipat-lipat na tirahan. Ngunit ito ay hindi niya nagawa dahil si David po ay man of war. Kaya ang nagtayo po ng templo na sinasabi ng Panginoon ay ang kanyang anak na si Solomon. Kung ating susuriin yung tent, yung tabernakulo at yung burol or yung holy hill ay may iisang denominator. At ito po ay doon natin makikita ang presensya ng Panginoon. Kaya nang tinanong ito ni David sa ating awit, para niyang sinasabi na sino ang tanging makakasama ng banal na Diyos. Sino ang matutuwa sa Kanya? At sino ang makakakita sa Kanya harap-harapan? Itong mga tanong na to ay dapat tinatanong natin ngayon. Who can dwell in the Lord's presence? Pero bakit ba natin kailangan tanungin ito? Dahil bilang nilalang, ang layunin natin dito sa mundo ay mahanap ang Diyos. Bilang nilalang, nakaukit sa puso natin, sa ating kaluluwa, na makasama ang Diyos. Ngunit kadalasan, hindi natin alam kung paano ito pangalanan. Naghahanap tayo ng pag-ibig, ng kasiyahan, at walang hanggan. Ito lamang ang patunay na tayo'y ginawa sa Kanyang imahe. Ngunit dahil sa kasalanan, ito ay naging manchado. At ang salmong ito ay nagsasabing para tayo'y magalak sa presensya ng Panginoon, di lamang natin tinatawag ang sarili natin na Kristiyano, dahil ito ang problema ng nominal Christianity. Kasi tinatawag lang nila ang sarili nila na Kristiyano, pero hindi nila ibinubuhay ito. Pero upang matuwa tayo sa presensya ng Panginoon, nangangailangan tayo ng kabanalan. Ang Diyos ay thrice holy God. Siya ay lubos na banal. Kaya siya ay nagdedemand ng kabanalan sa kanyang kaharian. Kaya't ang totoong mamamayan ng Diyos ay siyang sumusunod sa Kanya. Ang mga taong may katuwiran at may kamuhian sa kasalanan. Kaya ang mensahe ko ngayong umaga ay walang sinuman ang matutuwa sa presensya ng Diyos maliban sa mga banal. Walang sinuman ang matutuwa, walang hindi mananampalataya ang matutuwa sa totoong kasiyahan, sa totoong kapayapaan at totoong pag-ibig maliban sa mga taong ginawang banal ng Diyos. And aking hahatiin ang aking sermon sa 2 puntos. Ang unang puntos ay ang dweller's criteria. Ano nga ba ang standard ng isang taong mananampalataya na pwedeng makapasok sa kanyang sanktuaryo? At ang pangalawa naman ay ang dweller's security. Ano naman ang pangako ng Panginoon kapag tayo ay nanirahan sa Kanya? So atin nang i-consider ang aking unang kaban ng tipan or yung Ark of Covenant sa tolda o tabernakulo sapagkat mahalaga para sa kanila na makasama ang presensya ng Diyos. Ito ay itinayo sa tuktok ng bundok Sayon upang ipakita sa bayan ng Israel ng Panginoon ang totoong naghahari. Dahil si David lamang
ay hari sa mundo at meron pang mas hari sa kanya. Nagsisilbi rin itong templo na ito na nagdi-differentiate sa paganong bayan sapagkat ang pinagkaiba ng Israel sa mga paganong bayan ay wala silang Diyos. Pero meron lamang silang Diyos-Diyosan. Pero sa Israel, pinoposes nila ang totoong Diyos. Ngayon, paano mo mailalarawan ang mga taong ito ng Diyos na makakapasok sa kanyang presensya? Sinagot ito ni David sa verses 2 to 5. Ipinapakita ng sagot ang kabanalan ng Diyos. Yung sinasandwich, yung inclusion na sinasabi natin kanina. Inihahayag nito ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabanalan. Hindi lamang yung likas sa kanya, kundi pati na rin yung katuwirang hinihingi niya mula sa kanyang bayan. At kung pagmamasdan natin mabuti, makikita rin natin na ang mga pamantayan ay hindi naman technical na panreliyon o seremonyal. Kasi wala ka namang makikita na kailangan nilang maghandog ng hayop or batas ng paglilinis o mga batas about sa pagkain. Kundi ang lahat ng mga sinabi sa ating teksto ngayon ay moral at ethical. At marami sa mga pamantayang ito ay tumutukoy kung paano dapat kumilos ang bayan ng Israel sa kapwa nila na kabilang sa tipan ng Diyos. Kung paano sila makitungo sa iba. At ito'y pagpapalawak ng ikalawang bahagi ng ating 10 utos na tumatalakay sa pahalang na aspeto ng kautosang moral o ng ating moral law, ang ating tungkulin sa ating kapwa. Ang mga pamantayan ay isinulat sa isang sistematikong paraan. Ipinapakita muna ang mga positibong utos, pagkatapos ay mga negatibo. Pag sinabi natin mga positibong utos, ito yung katulad na dapat mamuhay ng walang kapintasan, gawin ng tama, lagi siyang positibo. Pero yung mga negatibo po, yung mga do nots, yung mga hindi ka dapat nag-i-slander, hindi ka tumutubos, yun po yung pinagkaiba ng positibo at ng negatibo. At kung bibilangin natin ang mga criteria kanina, umaabot ito sa 10 pamantayan na ginagaya ang Decalogue sa tipan ng Panginoon sa Mount Sinai. At katulad ng Decalogue, ang mga ito ay hindi ibinigay upang maging bayan sila ng Diyos kapag sinunod nila. Hindi. Sila ay bayan na ng Diyos. Kaya mga ito ay paglalarawan lamang kung paano sila mamuhay upang maranasan nila ang presensya ng Panginoon. Ngayon, isa-isahin na natin yung mga pamantayan na binigay ng Panginoon. Sa verse 2, ang isang tao ay dapat walang kapintasan upang makapasok sa sanktuaryo. Kapag sinabing walang kapintasan, ang ibig sabihin po nito ay may integridad. Kilala siya sa bayan, kilala siya sa Israel, na kahit iwanan mo siyang mag-isa, ay patuloy siyang gumagawa ng mabuti at pasok sa kalooban ng Diyos Ama. Pagkatapos nito, sinabi rin ng isang tao ay dapat gumawa ng tama. Kung ang pagiging walang kapintasan ay personal at patago, panloob, ito ay dapat makita sa panlabas na nagawa sa pamamagitan ng gawa ng kamay. Hindi lamang sa gawa, kundi ang tao ay dapat matuwid. Matuwid din sa pananalita. Nagsasalita siya ng katotohanan na bukal sa kanyang puso ng mabuti at totoo. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay magiging totoo din. Ang ika-4 ay paninirang puri. Ito na yung negative side ng pamantayan, paninirang puri. Sa salitang Hebreo, ito ay nangangahulugang
paninira sa likod. Parang pagpatay sa karakter ng isang tao. Ito ay pagsasabi ng kasinungalingan o pwede nating sabihin kalahating katotohanan upang sirain ang kanyang integridad. Ang kasunod nito ay ang paggawa ng masama sa kapwa. Ibig sabihin nito ay pananakit sa mga nasa paligid mo sapagkat iyon ang kahulugan ng kapwa or ng neighbor. Sunod naman nun ay pagdadala ng kahihiyan sa kaibigan o pagbebetray sa kaibigan. Ito ay katulad ng paninirang puri, ngunit may kasamang kahihiyan at pagtataksil sa taong malapit sa iyo. Sa verse 4, inilarawan ng mga awit kung paano dapat magbigay galang ang bayan ng Diyos. Dapat nilang kamuhian ang kasamaan at ang gumagawa nito at gawin ang kabaliktaran. Igalang ang mga may takot sa Diyos. Ang masamang tao rito ay yung mga tumatanggi sa tipan ng Diyos, yung mga kasama sa paganong bayan. Samantalang ang mga may takot sa Diyos ay yung mga nananatili sa kanyang tipan. Ang ikawalong pamantayan ay tungkol sa panunumpa o pangako. Kapag sinabi ng mga awit na ang isang tao ay nanunumpa kahit sa ikapipinsala niya at hindi nagbabago, tinutukoy niya ang isang taong nananatiling tapat sa kanyang pangako kahit malaki ang kapalit na ito. Verse 5 naman, pinapakita dito ang negatibong utos na hindi pagpapautang na may tubo. Dahil merong kautusan si Moses sa Exodus 22 na kanyang in-instruct ang bayan ng Israel na huwag magpautang ng interes, na may interes kapag nagpapautang sa mahihirap upang sila ay matulungan. At ang pinakahuli ay ang panunuhol. Ang isang tao ay hindi dapat tumatanggap o magbigay ng suhol sapagkat ito ay pagbaluktot ng katurungan, isang katangian na dapat taglayin ng bayan ng Diyos sapagkat ang kanilang Panginoon ay ang mismong katurungan. God Himself is justice. Ito ang dapat nilang masunod upang makapasok sila sa sanktuaryo ng Diyos. Pero kapatid, meron pa bang sanktuary si God ngayon? Gusali ba ito? Wala na po. Wala nang pisikal na gusali na maaari nating tawaging sanktuaryo ng Diyos. Ngunit kailangan pa rin nating maranasan ang kanyang presensya ngayon. At ang kanyang presensya ay nahahayag sa ibang paraan at hindi na po sa pisikal na gusali. Ngunit ang pinakamalaking hadlang dito ay may umiiral pa ring pagitan, hindi ng isang gate or ng harang na nangyayari sa templo, kundi isang malalim na bangin sa pagitan natin at ng Diyos dahil tayo'y makasalanan at siya'y banal. Kaya ang punto ko lang ay kinakailangan ng kabanalan upang maranasan ang presensya ng Diyos. Kailangan natin ng kabanalan upang maranasan natin ang presensya ng Diyos. Ang kabanalan, ang ibig sabihin lang nito ay dapat wala tayong kasalanan dahil ang Diyos ay walang kasalanan. Dahil katulad nga ng sinabi ko kanina, ang nilalang ay ang layunin ng isang nilalang ay makasama ang kanyang tagapaglikha. Ang tao ay ginawa ng Diyos at para sa Diyos. Siya ang ating end goal. Siya ang ating katapusan. And what's in the Lord are things na ating hinahanap dito sa mundo na ito. Dahil ang Diyos ay may walang hanggang kapayapaan. Ang Diyos ay may walang hanggang katuwaan. Ang Diyos ay pag-ibig. At sa Kanya, nasa Kanya ang bukal
ng lahat ng mabuting bagay. At alam ito ng mga tao, alam nila na kailangan nilang makasama ang Diyos sapagkat inihahayag ito ng Panginoon sa kasulatan niya. Ito ay nire-reveal niya sa ating Biblia. Kaya gumagawa sila ng mga bagay upang maging karapat-dapat. Kaya tinatry nilang maging mabuti at banal upang maabot ang pamantayan ng Panginoon sa pamamagitan ng sarili nilang mga gawa. Kaya kapag binabasa natin ang awit 15, nakikita nila, sinasabi nila na kailangan kong gawin ang mga bagay na ito upang makapasok ako sa sanktuaryo, upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan, ng communion sa Diyos, upang maranasan at madama ang kanyang presensya. Kaya gumagawa sila ng mabubuting gawa. Iniisip nilang gumagawa sila ng mabuti sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Ngunit hindi nila napagtatanto na kailanman ay hindi sila tunay na mabuti. Sapagkat ang mga gawaing ito ay natutungisan ng kanilang kasalanan. Ang mga mabubuting gawaing ito ay hindi nagmumula sa pusong binago ng Panginoon, kundi sa pusong pinapapurihan ang sarili at hindi ang Diyos. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, ay yung sinasabi ng awit bago itong teksto na ito. Ang awit 14, sinasabi doon na walang sino man ang gumagawa ng mabuti. Walang sino mang humahanap sa Diyos. Lahat ng tao ay naghahanap ng sarili nilang daan at hindi ang mga daan ng Diyos. Sinisikap nilang maging hiwalay at malaya mula sa manlilikha na lumikha sa kanila. Para sa susunod na bahagi na ito, gusto kong magkaroon kayo ng mental checklist. Gumawa kayo ng inyong checklist. Tignan natin kung tayo ba ay nagkulang sa Panginoon. Masasabi mo ba na ikaw talaga ay walang kapintasan? Na ikaw ay isang lalaki o babae na may integridad? Iginagalang mo ba ang Diyos kahit walang nakakakita sa iyo? Iginagalang mo ba ang Diyos sa lihim? Ginagawa mo ba ang tama? At hindi mo ba pinababayaan gawin ang mga bagay na tama? Nagsasalita ka ba ng katotohanan sa iyong puso? Hindi ka ba nagsisinungaling kahit mga white lies pa yan? Hindi ka ba naninirang puri sa iba kahit sabihin mong biro yan? Nagsasabi ka ba ng masama tungkol sa isang tao sa iba na hindi nila alam? Gumagawa ka ba ng masama sa iyong kapwa? Ang pinakamalapit mong kapwa ay iyong pamilya, mga nakakasama mo sa bahay. Masasabi mo ba na talagang hindi ka gumagawa ng masama? Kahit sa loob ng iglesia, kahit sa church, masasabi mo ba na hindi ka nakakasakit ng sino man? Mga kapatid, na miyembro ng isang local church, tinutupad mo ba ang iyong tipan sa isa't isa? Tumutubo ka ba ng interes? Hindi lamang sa pera, kundi umaasa ka ba na mas tutulungan ka nila kapag tinulungan mo sila? O iniisip mo ba na mas papalain ka ng Diyos dahil sa iyong pagtulong? At uli, tumatanggap ka ba ng suhol at binabaluktot mo ba ang katarungan? Kahit sa kotong sa daan, masasabi mo ba talaga na hindi ka kailanman tumatanggap ng suhol? Kung mabigo ka, kahit isa lang, kung meron kang nabigo doon sa sinabi ko kanina, hindi ka karapat-dapat pumasok sa presensya ng Diyos upang manahan kasama niya at makita siya ng harap-harapan. Ang nararapat sa iyo
ay ang malayo sa Kanya, malayo sa walang hanggang kagalakan, malayo sa kapahingahan. At narito ang pinakamahalagang tanong. Paano ako makapananatili sa presensya ng Diyos kung alam ko na ako'y nagkulang? Paano ako makakalapit sa Kanyang harapan kung alam kong ako'y nagkasala laban sa Kanya? Ito yung tanong din ng mga Israelita kapag sila ay umaakyat at kinakanta itong salmo na ito. Dahil alam nila na hindi nila na-meet yung standard ng Panginoon upang makapasok sa Kanyang sanktuaryo. Ngunit ang Diyos ay tapat. Siya ay faithful. Kaya siya ay nag-provide ng paraan ng pagtubos, ng sacrifice para sa kanilang kasalanan. So habang kinakanta nila ito, at habang iniisip nila na hindi nila na-meet yung pamantayan, maiisip din nila yung tipan ni Moses sa Diyos na pwede silang mag-alay ng spotless lamb para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan para makapasok sila sa sanktuaryo. Pero itong sakripisyo na ito ay temporaryo lamang dahil kailangan nila mag-sacrifice yearly, taon-taon. Kaya't binigyan tayo ng Panginoon. Ito ang mabuting balita. Binigyan tayo ng Panginoon ng mas dakilang handog, si Kristo. Si Kristo. Ang korderong walang kapintasan na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. He is truly the blameless one na according sa 1 Peter 2, wala siyang ginawang kasalanan at wala kang makikitang deceit sa kanyang bibig. Hindi siya nanirang puri. Sa halip, siya ay nagsalita ng buhay dahil siya mismo ang salita. Itinuro niya ang Diyos Ama at kinapuotan ang mga gumagawa ng kasamaan. Ngunit, namatay siya sa krus para sa kanilang kapakanan. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Ano man ang kanyang sabihin, kanyang isinakatuparan. Hindi siya kumuha sa mahihirap bagkus. Bagamat siya ay mayaman, siya ay naging mahirap upang ibigay ang sarili niya sa kanila. At sa huli, siya ay makatarungan sapagkat kinapuutan niya ang kasalanan kaya't kusa siyang namatay sa krus bilang kabayaran nito. Siya lamang ang nakatutupad sa pamantayan ng awit 15. Siya lang ang nakatutupad nito. At alam niyo kung ano yung kamangha-mangha dito? Pinagkaloob niya ang kanyang katuwiran sa atin. So kung ano yung ginawa niya sa Psalm 15, sa awit 15, yun din ang binibigay niyang katuwiran para sa atin. Kaya ang Ama ay hindi na nakikita ang ating pagkukulang, kundi ang kanyang katuwiran. Sa Roma 5, verso 18 to 21, sinabi ng Panginoon, kaya nga, kung paano ang isang pagsuway ay nagdala sa paghatol sa lahat ng tao, sapagkat si Adan ay siya ang nagpasok ng kasalanan sa mundo. And sabi ni Paul, gayon din ang isang gawa ng katuwiran ay nagdadala ng pag-aaring ganap ng justification at buhay sa lahat ng tao. Sapagkat kung paano sa pagsuway ng isang tao na si Adan, ang marami ay naging makasalanan, gayon din sa pagsunod ng isang tao, si Jesus, ang marami ay gagawing matuwid. Ngunit dumating ang kautusan upang dumami ang pagsuway. Ngunit kung saan dumami ang kasalanan, higit na sumagana ang biyaya.
upang kung paanong naghari ang kasalanan sa kamatayan, gayon din maghari ang biyaya sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Napakagandang katotohanan nito, mga kapatid at mga kaibigan. Tayong mga nagkulang, tayong nagkasala sa Panginoon, ay meron na ngayong pag-asa. Ang pag-asang ito ay nais kong ipahayag para sa mga wala pa kay Kristo. Kung sinisikap mong makalapit sa Diyos at makasama siya sa pamamagitan ng sarili mong lakas, sinasabi ko sa iyo ngayon na walang ibang paraan upang makalapit ka sa Kanya, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Sapagkat kung hindi ikaw ay kaaway ng Diyos, hindi ka karapat-dapat na makasama niya, at ang kinakaharap mo ay walang hanggang paghatol, ang pagiging malayo sa Diyos magpakailanman. Ang mapalayo sa Diyos, ang pinakamasamang bagay na maaring mangyari sa isang tao. Sapagkat ito ay walang hanggang kaparusahan na walang pag-asa at kagalakan. Ngunit may taos-pusong paanyaya para sa iyo, kaibigan, na lumapit sapagkat nang si Kristo ay namatay sa krus, kanyang pinagkasundo ang mga makasalanang sasampalataya sa Diyos Ama. Pinagkaloob niya sa kanila ang kanyang balabal, ang kanyang robe, ang kanyang katuwiran. Kaya't sila ngayon ay karapat-dapat nang pumasok sa presensya ng Panginoon. Kaya magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya kay Jesus na ating Panginoon, pagkat siya lang ang tanging daan patungo sa Diyos. At para sa aking mga kapatid, alam kong nauunawaan ninyo ang inyong kalagayan sa harap ng Diyos, na kayo ay inaring ganap, na kayo ay iniligtas dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo. Ngunit ang ating pag-asa sa mabubuting gawa ni Jesus ay hindi lamang para sa ating justification o yung araw na tayo iniligtas, kundi para sa buong buhay natin hanggang sa kaluwalhatian. Sapagkat kailangan nating maalala na ang ating mabubuting gawa ay tanging tinatanggap lamang sa liwanag ng ginawa ni Kristo. At ang ating mga kasalanang nananatili sa loob natin ay mapapatawad lamang dahil sa iisang merito, dahil sa iisang sakripisyo. Kaya ang aking challenge sa inyo, ang aking unang challenge sa inyo ay hanapin ninyo ang inyong katiyakan, hindi sa inyong mabubuting gawa, kundi sa kung ano ang natapos na ating Panginoong Jesus. Again, hanapin nyo ang inyong katiyakan. Hanapin ninyo ang inyong pahinga, hindi sa inyong mabubuting gawa, pero sa finished work at sa person ng ating Jesus. Ang ating mabubuting gawa ay mahalaga pa rin. Don't get me wrong. Ngunit ito ay gawa na inihanda na para sa atin upang gawin. Ang Ama ay nalulugod sa atin ngayon kapag ginagawa natin ang mga ito, sapagkat ang nakikita niya ay hindi tayo, pero yung nakikita niya ay si Jesus. Ang ating mabubuting gawa rin ay naghihiwalay sa atin mula sa sanlibutan ito, sapagkat ginagaya natin ang tagapagligtas. Dahil sa ginawa ng krus, nang tayo ay tumanggap ng kapatawaran mula sa kasalanan, ang Espiritu ay nagpapala sa atin ngayon. At ito ay hindi ayon sa ating mga gawa, kundi nananatili pa rin kay Kristo. Ang pagpapala ng Espiritu, ang bungang ito, ay kabanalan. Yung gift na binibigay sa atin ni Jesus
ng Holy Spirit ay kapanalan. Kaya tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang dugo. Kaya ginagawa natin ang mga mabubuting bagay na ito sapagkat ang ating kalagayan sa harap ng Diyos ay ayon sa ginawa ni Kristo. At dahil si Kristo ay banal, tayo rin ay banal. At dahil tayo ay banal, tayo ngayon ay karapat-dapat ng makasama ang Diyos. At sa tuwing binabasa natin ang Decalogue, sa tuwing na-encounter natin yung 10 utos, hindi dapat tayong magyabang sa ating mga puso na parabang natupad natin ang lahat ng ito, itong linggo or nung nakaraan or kahit sa susunod na linggo. Sa halip, kapag binabasa natin ito, dapat mabasa ng ating puso sapagkat tayo ay nagkulang sa Diyos kahit siya ay mabuti sa atin. Ngunit hindi doon natatapos. Hindi doon nagtatapos. Sa halip, dahil nababasag ng ating mga puso, dapat tayong tumakbo kay Kristo. Dapat tayong tumakbo sa Kanya. Tumakbo sa ating tagapagligtas sapagkat siya lamang ang ganap na tumupad nito. At siya lamang ang ating pinanggagalingan ng kapatawaran. Ngunit ang problema ng kasalanan ay ito. Patuloy tayong umaasa sa ating mabubuting gawa at ipinipilit natin, kaya nating tamasahin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng sarili nating mga kamay. Ito ang mga sinasabi natin. Kung gagawin ko ito, kung gagawin ko yan, kung ako ay magiging consistent at ang aking puso at isipan ay malinis, sa ako lamang siguro mararanasan ng Diyos. At ang sunod nito, ikaw ay madidismaya dahil nabigo ka, nabigo mo ang Diyos at umasa ka sa sarili mong gawa. At ikaw ay mabibigo araw-araw dahil sa iyong indwelling sin. Tatanungin mo ngayon ang iyong sarili, bakit? Bakit ka nagkakasala laban sa kamay na kumakalinga sa iyo? Bakit mo kinamumuhian ang mismong Diyos na siyang lubos na umiibig sa iyo? Bago mo pa mamalayan, ikaw ay talo at puno ng pagkabalisa dahil inaakala mo na galit ang Diyos sa iyo at ayaw kanyang lumapit sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi iyon ang katotohanan sapagkat ang Kanyang puot ay ibinuhos kay Kristo at hindi sa atin. At iyon ang kinakailangan ng Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Binuhos niya ang Kanyang puot kay Kristo sa krus habang siya ay namamatay na dala ang ating kasalanan. Siya ay namatay sa krus at hinugasan tayo sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang mahalagang dugo, His infinitely valuable blood, upang tayo ay maging dalisay. At hindi lamang tayo nagiging karapat-dapat na pumasok sa Kanyang presensya, kundi tayo ay nararanasan ng Kanyang presensya ngayon. Habang tayo ay nagtitipon at nakikinig ang Kanyang salita, sapagkat si Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Ang Kanyang katuwiran ay naging atin at mananatili itong atin magpakailanman. At ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo, ay nananahan sa atin upang sa ating kahinaan tayo ay matulungan na gumawa ng mabuti. Nagtitiwala ka ba sa iyong mga gawa? Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang hindi karapat-dapat na makasama ang presensya ng Panginoon? Mga kapatid, mga kaibigan, ang tanging matuwid ay si Kristo, sapagkat sa Kanya natupad ang pamantayan ng Diyos.
At tayo ay nagpapahinga hindi dahil kaya nating tuparin ang pamantayang iyon, kundi dahil ito ay natupad na niya para sa atin. Kaya magtiwala ka sa mga gawa ni Kristo na ikaw ay nasa presensya na ng Diyos. Hindi lamang isinulat ng mga awit ng mga pamantayan na nananahan sa Panginoon, kundi pati na rin ang isang pangako. Kaya't atin ngayong pag-isipan ang ating ikalawang punto, the dweller's security. Kung makikita ninyo sa huling bahagi ng awit sa verse 5, nagbigay si David ng isang makapangyarihang pangako. Sinabi doon na siya na gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi matitinag kailanman. Ito ay pahayag ng katatagan, seguridad, at pagiging matibay sa harapan ng Diyos. Mas lalo itong kahanga-hanga dahil ang pangakong ito ay binigay sa isang hindi tapat na Israel, sa isang unfaithful Israel, isang bayan na may mahabang kasaysayan na hindi pagiging matatag at pabago-bagong pananampalataya. Hindi sila kilala sa pagiging matibay actually, pero kilala sila sa pagkakaroon ng mahinang ugat at hindi paninindigan. Ang bayan ng Panginoon ay paulit-ulit nahuhulog sa idolatriya. Tinalikuran nila ang Diyos upang sumunod sa iba't ibang Diyos at Diyosa, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at itinakwil ang Diyos na siyang nagligtas sa kanila. Dahil dito, sila ay napalayo sa kanyang presensya. Sila rin ay madalas na nababalot ng takot. Sa halip na tumindig ng matatag, sila ay umurong sa harap ng malalakas na kaaway sa mga paganong bayan at nadaig sa pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit na pinatunayan ng Panginoon na siya ang kanilang tagapagligtas at kanlungan. Kung wala ang kanyang presensya, sila ay tuluyang maglalaho at babalik sa alabok. Kung nabasa na natin ang sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nagpakita sa kanila or binigay niya ang kanyang presensya sa kanila sa konkretong paraan. Pinangunahan niya sila sa ilang pamamagitan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy naman sa gabi bilang gabay sa kanilang paglalakbay. Siya ay nanahan din sa kanila sa pamamagitan ng kaban ng tipan or yung Ark of the Covenant. Ang bayan ng Diyos ay hindi kailanman naging malaya sa mga pagsubok at paghihirap. Palagi silang napapalibutan ng mga paganong bansa na nagbabanta sa kanilang buhay. At maging sa loob ng kanilang sariling lahi, sa loob ng tipan, ay may mga inapo si Abraham na lumalabag sa tipan ng Diyos. Ang mga ito ay tinatawag na mga mangmang sa awit 14. Yung mga nagsasabi sa kanilang puso na walang Diyos. Ngunit sa kabila ng presensya ng mga pagsubok at kapighatian, pinangahawakan nila ang pangakong ito na ang mga nananahan sa Diyos ay hindi kailanman matitinag. Ibig sabihin, hindi sila kailanman itataboy mula sa tipan na ibinigay sa kanila ng Panginoon kapag sila'y nagtitiwala sa Kanya. Hindi sila maaalis sa kamay ng Panginoon hanggat ang Kanyang presensya ay nananatili sa kanila. Kaya't hinihikayat sila ng mga awit, hinihikayat sila ni David na iangkla ang kanilang pananampalataya hindi sa pabago-bagong kalagayan ng buhay, kundi sa Diyos na hindi nagbabago, sa Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. At ito rin ang kapakinabangan na maaari nating tamasin ngayon. Sapagkat tayo ay nagbabago. Lagi tayo nagbabago.
At nagbabago rin ang mga tao sa paligid natin. Pati ang mga kalagayan ay pabago-bago. Isang araw, maayos tayo. Then the next day, di na. Isang araw, nakakatayo tayo ng matatag. Then ang sumunod nun, sa isang sandali, kumakapit na tayo sa kung ano man ang pwede nating mahawakan dahil tayo'y nanghihina. Kaya kailangan nating panghawakan ang katiyakan na nagmumula sa Panginoon. Ang aking punto ay ang mga nakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi kailanman matitinag. Those who have communion with God, sila ang mga taong hindi natitinag. Ang pakikipag-ugnayan or communion na tinatamasa ng bayan ng Diyos ay nakabatay sa tipan na siya mismo ang nagpasimula. Noong panahon ni Moses, nagkaroon ng tipan kung saan kinakailangan nilang gumawa para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit ngayon, nasa ilalim na tayo ng tipan ng biyaya. Nasa covenant of grace, kung saan si Kristo ang gumawa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa tipang ito, mayroon na tayong malapit at personal na pakikipag-ugnayan sa Ama. Maaari na nating tawagin si Kristo bilang ating kaibigan, bilang ating asawa, at ang Diyos bilang ating Abba Father, bilang ating mapagmahal na Ama. At bilang bahagi ng tipang ito, ipinangako sa atin na hindi tayo kailanman matitinag. Hindi tayo kailanman matitinag, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin ito na wala nang darating na mga pagsubok. Ngunit ito ay katiyakan na sa kabila ng lahat ng ito, walang makapaghihiwalay sa atin mula sa tipan ng Panginoon. Kung paano si Kristo ay walang hanggan, gayon din ang kanyang tipan sa atin ay walang hanggan. At tulad ng bundok Sayon na matatag at hindi natitinag, gayon din ang ating katayuan sa harap ng Diyos. Susubukan tayo ng kaaway, mga kapatid, mga kaibigan. Susubukan tayo ng mundo. Akusahan tayo at susubukan nilang panghinaan ang ating loob dahil sa ating mga kasalanan na totoo namang meron tayo. Na para bang sapat ito upang tayo ay mawala sa kanyang presensya. Susubukan tayo ng ating mga kalagayan. Yayanagin tayo hanggang sa kaibuturan. At susubukin kung kakapit pa ba tayo sa pangakong ito. At tiyak na darating ang kamatayan, mga kapatid. At susubukan din itong agawin tayo mula kay Kristo. Ngunit nangako ang Panginoon at siya ay tapat sa kanyang pangako. Sinabi niya sa John 10 verses 27 to 30, "Dinirinig ang aking mga tupa, ang aking tinig." Ito ay si Jesus na nagsasalita. "At sila'y aking nakikilala, at sila'y sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay." Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay higit sa lahat, at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Walang sino man ang makakaagaw sa atin mula kay Kristo. Hindi dahil kaya nating manatiling matatag sa sarili nating kakayahan, kundi dahil si Kristo mismo ang nag-iingat sa atin. Kaya ang ating katatagan ay hindi nakasalalay sa kung sino tayo o kung ano ang mga ating ginawa,
Kung sapat ba ang ating panalangin o kung kaunti ba ang ating kasalanan o kung paano tayo tumugon sa ating mga kalagayan. Kung hindi, nakasalalay ito sa katapatan at awa ng Panginoon. Kaya para sa bayan ng Diyos at sa Kanyang presensya at nakikipag-ugnayan sa Kanya, may comfort para sa atin. May comfort para sa atin. Kapag ang mga araw ay lumalamig at ang ating puso ay nanliliit, there's a warm comfort na maaari nating balikan. Kapag may pagdududa, may pagkabalisa at takot, kapag pakiramdam natin ay tila tayo'y nalalayo sa Panginoon, mayroong pangako, mayroong katiyakan na muling humihila sa atin papalapit sa Kanya. Kaya ang aking Diyos ay sa gitna ng mga pagsubok at kapighatian, sumpungin natin ang kapahingahan sa walang hanggang katiyakan na iniingatan. Verses 38 to 39, si Paul sabi niya, sapagkat ako'y naniniwala na kahit kamatayan o buhay, kahit mga anghel o mga pamunuan, kahit ang kasalukuyan o hinaharap, kahit mga kapangyarihan, kahit kataasan o kadaliman o alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Napakagandang pangako nito, mga kapatid, mga kaibigan. Walang makakapaghiwalay sa atin kay Jesus. Ngunit ang kasalanan ay laging naroon. At ito nagtutulak sa atin upang pagdudahan ng pangakong ito. Kapag tayo ay inuusig at nasasaktan ng ibang tao, kapag nakikita nating nahihirapan tayo sa buhay may asawa, kapag hinaharap natin ang kamatayan, o kinukuha nito ang mahal natin sa buhay. Kapag dinaranasan natin ang disiplina ng Diyos. Sa lahat ng ito, madalas tayong tumugon sa kasalanan. Nagiging balisa tayo at nag-aalala dahil sa dami ng pagbabagong nangyayari. Iniisip natin na baka ang Panginoon ay nagbabago din. Kaya minsan, para bang itinatayo natin ang ating kamao laban sa Kanya at nagtatanong, bakit nangyayari ito? Bakit ako natitinag? Ngunit mga kapatid at kaibigan, kahit tayo'y magduda, ang ating katayuan sa harap ng Diyos ay hindi nakasalalay sa atin. Ayon sa Psalm 23, sa awit 23, kahit tayo'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, sinasabi ni David, tunay na ang kabutihan at ang awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Paano tayo makakatiyak? Paano tayo makatiyak na ito'y totoo? Marahil tinatanong mo, paano ako makakasigurado sa mga bagay na ito? Dahil si Kristo ay nanahan sa gitna natin. Siya ay nagkatawang tao at namuhay kasama natin. Namuhay siya bilang tao upang mamatay sa krus. At namatay siya sa krus upang tayo ay magkaroon ng daan patungo sa presensya ng Panginoon. Marahil sinasabi mo, ngunit ako'y makasalanan. At ang kasalanan ko ay karapat-dapat parusahan. Karapat-dapat akong mawalay sa aking walang hanggang Ama. Totoo yan. Ngunit, minamahal, nangako si Kristo na walang sino man ang makakaagaw sa atin mula sa Kanya. At siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kaya tayo ay dapat magsisig
sa ating mga pagdududa at lumapit tayo ng mas malapit sa krus niya. One of the early church fathers na nag-struggle sa kanyang standing before God ay si Agustin of Hippo. Before he suffered from his hedonistic lifestyle, siya po kasi ay pinapriority niya ang kanyang pleasure. So he goes after prostitutes and then nagkaroon din siya ng anak sa labas. But the Lord revealed Himself to him that he shall never be moved, na hindi dapat siya natitinag. At sinabi niya sa kanyang sinulat na confession, and I quote, "Created things kept me from you. Yet, if they had not been in you, you called, you shouted, and you broke through my deafness. You flashed, you shone, and you dispelled my blindness. You blew and breathed, and now I pant for you. I have tasted you. Now I hunger and thirst for more. You touch me, and I burn for your peace." Ito ay isang statement sa isang tao na nakita niya ang kanyang seguridad sa isang makapangyarihang Diyos. Nahihirapan ka bang kumapit kay Kristo? Mga kapatid, mga kaibigan. Ikaw ba ay nanlulupaypay at mahina ang pananampalataya? Naiisip mo ba na ikaw dapat ay hiwalay sa Kanya dahil sa iyong kasalanan? Lumapit ka kay Kristo sapagkat ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa Kanya. The fullness of God resides in Christ. At ang tanging pakikipag-ugnayan sa Diyos ay posible lamang dahil sa Kanya. Siya ay tapat. Our Lord is faithful. At walang makakapaghiwalay sa atin mula sa Kanya. At kung sinabi niya na hindi tayo matitinag, dapat tayong magtiwala na mananatili tayo bilang mga anak ng Panginoon. Walang sino man ang makakapasok at makapagtatamasa ng presensya ng Diyos maliban sa pamamagitan ng gawa at karapatan ni Hesukristo na lubos na sumunod sa Diyos Ama. At walang anumang nilalang sa buong sanlikha ang mga paghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ngayon na meron sa ating Panginoon. Tayo po'y magdasal. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan na ikaw ay tapat at ikaw ay hindi nagbabago. Maraming salamat, Lord, sa aming Panginoong Jesus na siyang nag-meet ng standard mo, Lord, at siyang nagbigay sa amin ng kanyang katuwiran upang kami ay maging matuwid rin. At we ask for forgiveness, Lord, that we failed you, na kami ay nabigo sa aming pag-pursue ng kabanalan. So, Panginoon, may you help us, palakasin mo kami, Panginoon, na lumapit kay Kristo na siyang aming kapatawaran at maintindihan namin, Panginoon, na kami ay hindi maiwalay sa iyo dahil ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na lagi kaming kinihila palapit sa iyo. Tinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na lahat sa mga sa mga weekly, mga birthday. Yun ay ang Diyos.
Segala puasa tayo sa dalangin, Panginoon sa langit po, ang kabutihan sa bahay ng salita, mahala ng Panginoon sa pakikinig, sa makita po namin ng iyong kabutihan, kagandahan Panginoon sa mga ngalan na ito. Awang nangyayari po ninyo sa dalangin sa bawat isa, isa ito po ninyo manahan sa puso ng bawat isa. Naway ito aming kapurihan sa mga ito. Dalangin ko namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Diyos. Amen. At ito ako. Si Jesus aking kaibigan, siya ang lahat sa akin, di nakakapag-ibakit sa akin. Siya ang iyong nalipis sa kanan at tagpuan, malinis sa kasalanan at kasamaan. Sa aking kabukan, siya ang kaaliwan, siya ang laging karamay at kamuhan. Siya ang iyong nalipis, siya ay kalaan, di nakakapag-ibakit sa kanya. Ang aking kapigatiran ay kanyang ginagawa, sa puso'y aking harap matibay siya. Salamat sa Panginoon at Diyos ko tayo sa aming salita ng Diyos. Salamat po sa gusto namin kahapon.